Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan naman natin mga kababayan ay itong si Shimineth Like. Alam nyo, sikat na yung Shimineth Like. Kasi natatapik na ng mga, alam nyo yung mga ibang vloggers na hindi politika, yun na sa entertainment. No, yung mga parang yung mga sila tulad, hindi po si Ogie Diaz yung mga iba rin na mga badidap na mga nag-vlog pero hindi po politika kasi nga naririnig nila Shimineth Like. O di ba? Ito na naman tayo kay Tamilmil na pusit. Ayan. Shimineth Like what I'm gonna say. What is that, Talkies? O, ano? Tamilmil na pusit. ang pamangkin ni Ursula. So isang article lang naman ito mga kababayan at isang video, no? Dahil nga sa alam nyo na ginamit niya yung libro niya para ipagpatuloy ito. Gagamitin niya yung libro niya para lalong maghatid ng katangahan at kabubuhan sa mga mag-aaral doon sa lugar nila, no? Talagang inuuto nila yung kanilang mga kababayan sa Davao City. Kawawa naman itong mga bata na ito. Anong matututunan nila dito sa librong ito? Pamomolitika. 'Di ba? Yang libro niya is Pamomolitika. Na punong-puno ng gaba. Ano po yung gaba? Ewan ko, sumpa daw yun eh. 'Di ba? Kaabagaan, 'di ba? Yung libro niya grammatically full of errors. Dapat yan sa libro na yan. Sinusunog yan eh. Oo. Hindi dapat yan pinababasa sa mga bata. Kasi unang-una, gawa po yan ng may isang psychological disorder. Diba? Sabi po yan ng isang military psychologist. Meron siyang, ano ba yon? 3 na psychological disorder. Diba? Tama, mali. Tapos ngayon, iginigiit niya po. May plano po siya. Ang tanong, popondohong ba yan ng taong bayan? Oh, di ba? Tapos, mukhang matutuloy ang impeachment case nito. Mukhang meron pong grupong nagtutulak na magpapile ng impeachment dito kay Tamilmil na pusit. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga kasama natin sa ating video premiere at live stream. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa atin. Maski na latak-latak na lang tayo, dinadalaw nyo pa rin kahit papano, no? Okay, so doon din sa mga didishet, sa mga dilawan, mengs and pengs, salamat naman at dumadaan kayo. Kabilang pa rin kayo sa analytics ko, no? Magandang analytics, i-recommend ni YouTube yung channel ko. O di ba natulungan nyo pa ako, lalo ako sisikat, o di mainggit lalo kayo. In the expense of what? In the expense of all of yours. Di ba mga kababayan? Kasi yung sabi sa akin ka na sa LS ano daw ba alam ko? Ginagamit ko lang daw to, yung sila bato. At on their expense for what? Para sumikat ka? Oo, yun ang balita Lahat naman kami, pati vlogger ninyo di ba? O vlogger nyong mga DD shit, ganun din naman Sa kanila nga pera-pera lang Sila nag-aaway sa pera O di ba? Ginagamit nila yung mga politiko nila at their own personal needs, o di ba? At least ako, hindi ako patay gutom, hindi ako nakikipag-away sa pera. Yung iba diyan gusto pang bumaliktad, babalik sa pro-admin, Tara, 'di ba, mga balimbing? Mga walang prinsipyo, 'di ba? Tama, mali. Shout out po lahat sa inyo, Hindi ko na kayo maisa-isa. So mga kababayan, unahin natin ito. Kasi itong inyong Shimineth Like, Tamilmil na pusit, nagpupumilit. 'Di ba, RN2 cents? Para kang nagpupumilit. Para kang singit na masikip
Ang hirap ipihit. Itong si tamilmil na pusit. Pusit na nga ang laman ng utak, nagpupumilit pa. Talagang ipinangangalandakan niya. Napakahusay niyang magsulat ng libro ng bata. Sabi na nga ng mga expert basura! Sabi ng isang UP expert, ang daming grammar error nung libro niya. Pero tingnan niyo, ayan ayan po mga kababayan, kawawa ang mga bata na ito, inuuto lang sila nung nakakulay green. Uy, mga inoing, huwag niyong pakinggan yan. Kawawa naman kayo, dapat sinabi niyo na lang sa nanay niyo, Nay, ayoko dyan, manood na lang ako ng Barney. Buti pa si Barney. I love you, you love me, we're a happy family, and a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say, we love you too? O, diba? Mas matutunan pa kayo doon. O, manood kayo ng Sesame Street. O, manood kayo ng PBS Kids. Mga ganon. Yan. Wala kayong matututunan dyan. Mali-mali ang grammar niyan. Doon daw sa bundok ng Banahaw. Sa puno ng mangga. Anong relasyon nun? May mangga sa puno ng Banahaw. Nasaan ba yung puno ng Banahaw? Nasa anyhow. Tapos, uuto niya ng mga bata dyan Nang uuto ka lang ano ba sabi sa politiko? Sara Duterte's big literacy push. New Davao City Library. Popondohan ng taong bayan ang para lamang sa Davao City. Ayun! Para na naman sa lugar nila, para sabihin, oy, accomplishment ko yan. Oy, ganon. Para lang pala sa Davao City. Ang Davao City lang talaga ang Pilipinas. Ihiwalay nyo na ang Davao City, pwede naman na siguro yan. Dalhin nyo na lang sa China. Nang uuto na naman po ang tamilmil na pusit. Oy, ayun. Sara Duterte had a busy day in her home city of Davao that was all about spreading book love. Ay, nako! Book love daw! Nako! No? Sabi niya, visited siya ni New Davao City Library. Nako, gawa na pala. Pinagkagastusan nila ng pera yung Davao City Library na punong-puno ng libro niyang, punong-puno ng grammar error. To nurture literary and promote reading among the youth. The city library is close to Duterte since he started as a mayor and completed it as a VP. Tingnan ninyo. Ganon. Tuwang-tuwa siya sa pagbabasa. Pero hanggang Davao City na lang talaga. Hanggang doon lang ang kaya ng utak niya. Kasi pagdating sa national stage, naging DepEd Secretary, bokya, lusaw na lusaw ang tintang utak. Ayan. Pinagmamalaki niya po. Masaya ako na mabisita ang isa pinagmamalaki natin sa lungsod na pinakabago at modernong City Library Information Center. Ay, dapat pala, doon na lang kayo lahat mag-aral sa Davao City. May bago po silang library doon. Magaganda pa ang libro. Isang kaibigan. Isang kaibigang tanga. Isa rito ang malagang proyekto sa Davao City. Ayan, nandyan yata yung, baka dyan nagmula na yung baka dyan napunta yung sinasabing 125 million, 51 billion and 42 billion. Naagawa po sila ng library. Baka naman nagtatanong lang. Di umano wala tayong inaakusahan. Baka naman. Care to share? Hay! Nako! Palpak ka nga sa DepEd Ano pa? Wala na. Ipinagpipilitan. Hindi po yung library ang ina-highlight. Yung libro. Mabuti pa sa library ng Davao City. Punong-puno ng libro. Pero sa national, yung mga librong pampubliko, kulang-kulang po. Mag-isip na kayo. Sige, magtingin na kayo ng inyong perception. Ganun pala. Kaya pala walang libro.
hindi makabasa ang mga bata, salat na salat sa libro. Nandun pala sa Davao City Library lahat. Davao City lang palang makikinabang. Hindi ang national stage. Oo. Hindi po ang pang national na eskwelahan na public school. Pang Davao City lang. Oo, doon. Hindi pang eskwelahan. Para sa Davao City lang. Kung gusto nyong magbasa ng libro na wala kayo, punta kayo ng Davao City kasi doon lang meron. Oo. Yung mga libro para sa inyo, wala akong pakialam dyan. Iwanan ko lang yan sa warehouse ng nag-procure. Pero ako, may pakialam ako sa Davao City kasi love na love ko yun. Oo, kaya lahat ng libro na andoon, pumunta kayo. Kahit na anong libro pa doon. Kama Sutra, meron doon. Oo, di ba? RN Tucents, ganyan. Kagaling si Tamil Mil. Kasi proyekto pa daw niya, yan ng mayor siya. Natapos ng BP siya. Natapos ng BP siya. Buti pa yun, tinapos niya. May accomplishment daw siya. Ha? Pero ano accomplishment nyo sa DepEd? Walang libro! Nakakuha niyo idea ko? Ha? Yung gusto nating ipunto? Wala siyang nagawa para sa libro sa DepEd. Ipamahagi sa mga mag-aaral sa public schools. Pero sa Davao City Library, may mga libro. Ano pa? Yung libro niya, pinangangalandakan niya. Saan kayo makakita ng libro ng katangahan? Sa Davao City Library. Ha? Doon lang po makikita yan, mga kababayan. Eto. Isang video na papanood natin na galing po sa UNTV. Shout out po sa UNTV. Ito po yung video na kung saan mukhang ang impeachment ay itutuloy. Sino po ang nag-iisip niyan na talaga siya ay ma-impeach bilang isang VP na pusit? Vice pusit? Bilasang pusit, Sara Tamilmil Duterte. O di ba? VP, Bilasang pusit, Sara Tamilmil Duterte. Shiminet. O sa dulo, Shiminet. Hindi po yung parang PhD, ganyan, di ba? Shiminet. Ang galing. BP, Sara Tamilmil Duterte, Shiminet. Bilasang pusit. Islang ako di ba? Foreigner ako. Bilasang pusit, Sara Tamilmil Duterte, Shiminet. Ayos na naman Elora, yung BP niya. Bilasang pusit. Visit kayo. Kung ano-ano tuloy naiisip ko. Ito, panoorin nyo na nga ito. Almost 2 minutes something ito ito po Sino po itong nag-iisip na pailan siya ng impeachment? Okay, sana naman ituloy nyo na yan. Mas kinaayaw ko sa inyo. Pinag-aaralan ng Makabayan Block ang posibilidad ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil umano sa pagtataksil nito sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng publiko. Tinukoy nila ang Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA na ipinadala sa Office of the Vice President o OVP kaugnay ng paggamit ng kanyang mga confidential funds noong 2022. Gayon din ang anilay inasal ni VP Sara sa mga pagdinig hinggil sa panukalang budget ng OVP para sa 2025. Sa isang forum kahapon, sinabi ni Liza Masa, co-chair ng Makabayan at dating kinatawan ng Gabriela, kinukonsulta na nila ang kanilang mga abogado ukol sa posibilidad ng paghahain ng reklamo. Well, pinag-uusapan pa namin din yan. No? We are discussing that. We are consulting with our lawyers and our members as well. Sabi pa ni Masa, ang pagtanggi ng Vice Presidente na ipaliwanag kung paano ginastos ang 125 milyong piso na confidential fund at maging ang underutilization ng budget ng Department of Education ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng tiwala ng publiko sa kanya. Nakita na natin na kung paano niya minanage, no? Yung Office of the Vice President and also the Department of Education. Maraming mga questions dyan. Yung underutilization, nandyan yung mga hindi niya ma-explain na mga
notices na billions of pesos ang involved dyan. Yung demeanor niya, yung na bratty, hindi siya nag-divulge ng information, etc. etc. Subalit para kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, na malabo ang impeachment laban kay VP Sara. Well, impeachment is a numbers game. Saka dalawa yan eh. There's a House of Reps plus Senado. Ay mo sa Senado, baka hindi sila makapasa doon. Ang ibig sabihin, pagdating sa trial, mga senador, mga members ng court, impeachment court, baka mahirapan sila doon. Kasi walang grounds. Ano bang grounds sila? Yung confidential funds? Malabo yun. Jed Nerestina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan po. Mga makabayang black pala. Yung si Masa, magtatakbo ng senador yan eh. Siyempre. Pero doon tayo sa impeachment. Pinag-aaralan na nila. Alam nyo naman na siguro yung mga grounds nila. Ngayon, may isa palang butiki doon. Malabo daw. I-try natin, di ba? Wala namang masama eh. Dahil daw sa Senado, maraming kakampi si Tamilmil. Magiging party daw sila ng judge doon sa Senado. We will find out. Why not? Try it. Malay natin. Para lalong mawindang si Tamilmil. Di ba? Umusad man o hindi, at least may nag-try. Yun ang gusto nating malaman. Hindi yung puro boka lang. 'Di ba, mga kababayan? 'Di ba? At least kahit paano may nag-aaral. Sabi ni Butiki, wala daw grounds. Malabo daw yung grounds. Meron pa isang grounds eh. 'Di ba? Sabi ni Masa, yung public trust. 'Di ba? Malay nyo. May kumagat ng mga congressman. Idaan sa pagbigyan sila. 'Di ba? Yan ang tinatawag nyong freedom. May freedom din na mang-asar tayo. Pero at least, nakita mo na. Makabayan. Talagang yan ang yayari sa kanya. Kayo ba? Gusto nyo siyang ma-impeach o hindi? Naniniwala ba kayo kay Masa o kay Butiki? At ano namang masasabi nyo sa Davao City Library na doon yata imumuseo yung kanyang napaka-obra maestra na aklat. Ang isang kaibigan. Isang kaibigan. Hindi po kaibigan. Kaibigan, di ba? RN2 cents. Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.